Pinagpapala. Okay, next topic tayo mga kababayan. Pag-usapan naman natin ito. Ito very interesting na pangyayari, no? Grabe pala talaga itong mga member ni Kibuloy at grabe po ang pangloloko na ginagawa niya sa kanyang mga member. Talaga naman, mga kababayan, at itong bagyong Yolanda, pinagkakapirahan o pinagkakitaan din pala ito ni Kibuloy despite the fact na kahit 3 taon nang wala ang Yolanda, mga kababayan, ay ginagamit pa rin po ito sa pambubudol. Nako, paano nangyari yon? Ito po, panoorin ninyo ang ginagawa ng mga member at utos yan, syempre, nitong si Kibuloy sa kanyang mga membro. Tingnan nyo po ito, panoorin nyo. What's this? Victim Flash Plan B. What's this all about? From the Victim Flash Plan B. From KGC. What is KJC? Children's J Foundation. Sir. I'm sorry? From the Children's J Foundation. Sir. I'm sorry? From Foundation, Children's J Foundation. Sir. What is the meaning of KJC? Victim Flash Plan B. Narinig nyo yung children, patapusin ko muna, mamaya. Ulitin ko lang ha. What's this? Victim Flash Plan B. What's this all about? From the Victim Flash Plan B. From KGC. What is KJC? Children's J Foundation. Sir. I'm sorry? From the Children's J Foundation. Sir. I'm sorry? From Foundation, Children's J Foundation. Sir. What is the meaning of KJC? Victim Flash Plan B. From the Children's J Foundation. Sir. No, KJC is what? It's under the Kingdom of Jesus Christ for Children's J So you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes or no? Yes. Oh, this is under sa Children's J Foundation. So do you have a permit for that? To where? Where's your permit? Can I have your permit? The 30 numbers. No, your permit. What's your name? Alright. So your permit, please, sir. Do you have any permit to show it to me that you are allowed to ask donation? This is from the Philippines, right? Yes, sir. This is collecting for the This is the victim of Flash Plan. flash flood that was 3 years ago. Then until now, Oy! Mga kababayan, flash flood, Yolanda, 3 years ago. Tapos, 3 years ago na yan, how come, na ginagamit nyo pa yan? So, ibig sabihin, pinagkapirahan ng gusto ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Nako ha? So, ibig sabihin, si Kibuloy may utang sa atin. May utang sa inyo. Lahat ng mga nagbigay dito, after 3 years, iyon pa rin, nangihingi ng solicit. Kailangan daw bumili ka ng ganito, ganyan, para tulong sa Yolanda victims. Oh. you are asking here. Is that correct? Yes, sir. Collecting for London. Now, where is your permit? Can you give me your permit No, sir. But that you are allowed to do that here? yes, sir. But this time, this day, for this day. I'm sorry? For this day. For this day? What do you mean for this day? To allow to collect. Kuya, hingi ng permit. Pilipino po ako. Pilipino ka din. Asan po yung permit ninyo? So, wala, sir. Wala na yun ng kanina. So, wala kasi nga pinutusan kayo ni Pastor Kibuloy habang nagpapahinga siya sa Davao, pinapayaman niyo si Pastor Kibuloy. Hindi naman, sir. Sa Japan, na ano po kayo sa Japan, na nag-viral kayo sa Japan, hinihingan kayo ng permit, wala rin kayong permit. Collecting for London. Wala kang ipapakita sa akin, kuya. Wag yung pagyamanin, kung ako sa'yo, payo ko sa'yo, magsuri ka, kasi si Kibuloy, bula ang propeta yun. Tiyan mo ha, nung kumandidato sa presidente yung hinulaan niyang mananalo, magiging presidente, sino yun? Ay, si ano yon mga kababayan? Si yung DND secretary natin. Yon ang sinasabi niyang mananalo. Pero si Pinoy ang nanalo. Diba? Oh. Pero ang nanalo si Pinoy, di ba? Sino? Di ba? Kasi wag maniwala kay Kibuloy. Kung ako sa'yo, payong kabayan, payong kapatid, pinayayaman mo si Kibuloy habang ikaw nagpapagod dito, si Kibuloy nandun, ha? Grabe ginagawa ng ni Kibuloy, mga kababayan. At ang matindi po dyan, 10% lang po ang mapupunta sa kanila
kahit yung mga nagtatrabaho, 10% lang po ang mapupunta sa kanila. The rest ng kanilang sahod ay pinapadala po kay Kibuloy gamit yung kanilang mga pangalan. Ngayon, yung iba, dahil nga ganito ang mayroon pinaka-leader dyan. Tapos lahat ng halimbawa nasa Hong Kong, lahat ng mga member, iipunin lahat ng pera, idadaan po doon sa isang tao. Yun ang paraan ng money laundering nila. Kaya ako naniniwala para hindi matrace. Kaya kahit na prinis natin o prinis ng gobyerno ang asset ni Kibuloy, sigurado po ako mga kababayan na may pera pa yan sa kamay ng ibang mga tao. Ganyan po sila. Kasi kung nakikita nyo, common denominator po yan ng mga taong Pogo, Harry Roque. Diba? Gumagamit ng dami. Etong si AR, etong si Cassandra Ong, meron siyang dami sila Baterna, etong sila Mascarenas, 'di ba? May mga dami. Tapos tingnan niyo po itong sila Alice Guo, meron din silang mga dami na tinatawag po nilang incorporators. Ganyan ang ginagawa nila. Napakatitindi po nitong mga ito at napakawalang hiya. Biruin niyo yung pagkalubog ng mga kababayan natin sa bagyong Yolanda, ginagamit po nila para manghingi ng donasyon, para maawa. 'Di ba? Syempre, bibili ka ng food. Although may ano naman, meron naman product. Pero ito ay para sa akin, hindi maganda na gamitin mo ang isang bagay, manghihingi ka, magbebenta ka, sabihin mo para sa Children's Foundation, tapos mga kababayan ang nakalagay doon ay sila ay mga victim ng Yolanda. Libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon ang pera ng Yolanda noon. Diba? At hindi lang yon mga kababayan, yung Children's Joy Foundation na yan, meron na yan kaso. At sinabi rin ng US noon na talagang ito ay ginagamit para lang sa pang-i-scam, para sa pangbubudol. Napakawawalang hiya mga kababayan. Tapos, etong mga member, etong mga lalong-lalo na nasa inner circle, akala nyo, yung puon nyo, napakatino. Tingnan nyo, 10% pag sumali ka sa kanila, yung sahod mo, 10% lang sa'yo, lahat yan ipapadala mo sa pamilya mo. Dahil daw, pagsasakripisyo iyon. Pag ibinigay mo daw, yung pera sa pamilya mo instead sa KOJC, mga kababayan, yun daw ay, kumbaga ang aral nila doon, ikaw ay may sungay. Bawal mo daw na tulungan yung kapamilya mo. Sino pa namang matinong tao ang nagsasabi bawal mong tulungan yung pamilya mo, anak mo, yung asawa mo, kapatid mo, bawal. Only in Kingdom of Jesus Christ. Diba? Ito pa, mayroon pa tayong isang video dito na kung saan mga kababayan, nagsalita rin ang mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Eka lang i-advance ko lang. Ayan. I was very young when my mother was really one of the older members of the ministry. I was like, maybe I was in grade 3, but I was belonged to the children's department at the time the first time I know them. I think I was 7 or 8 years old when we started watching his Hour of Truth telecast and when my mom became a member. I was 15 years old when I first encountered the Church of Kibuloy, and that was during 90s. Youth Come to Me was introduced as it's kind of like ecstasy, because it's full of activities, and you only have little sleep, like 2 hours of sleep. So your mind is not thinking straight, and you have activity full day and full night of activities with new people. There was a sense of exclusivity, like you are set apart. They have always ingrained in our minds that we are a special people, that we are separate from the world, and we are above, everyone else. We are totally different. So that sense of belongingness, was very, very strong. Towards the end of the events, there is encouraging a message that whoever want to join and
become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best of the best, which is the Lord Jesus Christ. You stop everything, you leave everything behind, including your family. And my mom didn't even stop me. Oy, grabe naman tong mga patalastas na to. Ang titindi nyo, ha? We would be housed in a worker's house, is what they call it. And, we were like canned sardines. It was the space was very tight. We all sleep together, we all take showers together, and we all eat together. We would wake up at maybe 3 or 4 a.m. for devotional, and then we would be dispersed to the area at maybe 6 a.m. And then we are not allowed to go home, and it doesn't matter if it's past midnight until we meet our individual quotas. So I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. Oh, You are a student, you are a self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now, the other thing is, we pretend Grabe, no? that we were deaf and mute. uh-huh. So we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Oh. Ganyan ba ang butihing pastol? Kung ano-ano tinuturo sa iyong mga alagang 'di ba? Tupa, mga kababayan. Kung ano-ano mga tinuturong kabulastugan, kababalaghan. Pero mo yung magkunwari ka lang na deaf and mute. Utak na 'yan. Yan ay hindi na maganda para lang makapanlamang ng kapwa at maawa sa iyong kapwa nyo. And Apollo Kibuloy made a claim that that was the ultimate sign of the second coming, and that's why we have to leave our school, we have to leave our family, and join the ministry. We were the breadwinner. We were the one helping out with my mom, so we left our mom and our family. We left our school and joined the ministry because we want our family to be saved. Because Pastor Kibuloy told us that we were the key of the salvation of our family, and therefore we have to offer ourselves as a. Alam nyo, madali lang yumaman eh. Oo. Para yumaman kayo, magtayo kayo ng sarili nyong simbahan. Maging pastor kayo. Ganyan din gawin ninyo, yayaman kayo. Hindi, maraming yung mayaman talaga dyan, di ba? Pero hindi natin gagayahin yan, sila-sila na lang. Ayaw ko kayong masunog sa impyerno. Full-time worker if we want our family to be saved. What Pastor Kibuloy used as palo is the thickest belt that you can ever see. It's like a belt that meant for horses. And the reason I was spanked, it's because I watch movie with other workers. Pastor Kibuloy and other inner circle, the inner of the Ay di dapat paluin din si Kibuloy. Di ba sabi ni Attorney Mark Tolentino, sorry guys, sabi ni Mark, kung sinasabi nila na ito daw napalo ng napakakapal na parang sinturon dahil sa panonood ng movies, edi dapat si Kibuloy paluin din pag nanood ng movies. Pag nanood ng drama, comedy. Kasi sabi niya itong si Attorney Mark Tolentino, kaya daw ayaw ni Kibuloy sa Quezon City Jail kasi wala daw music, wala daw movie, napaka-boring daw, wala daw TV. Kala ko ba bawal? Diba? Kung bawal sa member, dapat bawal din sa kanila. Oh, wala daw social media, nakanang tinapa. Tapos yung mga member mo, ikaw lang manonood. Putya, pag oras ng tawag dito, ng saya, ng sarap, ikaw lang yung nasasarapan. Tapos yung member mo, sila ay talagang makakaranas ng hindi maganda galing sa'yo. innermost. They went to US, and then when they get here, they were watching movies. And so that information leaked out when they came back to the Philippines. And then they told us that we are free. We have freedom. We assume that since they watch movie, we assume that we can also watch movie. So we went to the theater and we watched movies. We came back to the compound and we told everybody we were so proud that we were watching movie. So there you go. I got spanked. Per movie is 20 spank. So I watched 3 movies and that's where I had 60. Yeah. Some people they had 120 spank at one time. My butt and the back of my thighs actually was bleeding, and I could not sit straight for 2 weeks. Uy, grabe naranasan ko yan
nung time ng may kalokohan din ako, no? Siyempre, mga kababayan, no, yung mga kapwa ko Ilocano dyan, samahang Ilocano. Hindi ko makakalimutan nung ako ay nag-college. Ay sumali ako sa fraternity. Pinalo din ako niyan, mga kababayan. Kasi sobrang ganda ng katawan ko noon. 6 abs, tapos shoulder ko, ang laki, bicep ko. Maganda talaga yung katawan ko during that time. Nung sumali ako diyan, pinag-initan ako nung nung tagapalo. Yung M5 namin, binanatan ako dito ng hampas ng kamay. Dito sa ganito, talagang namamaga yung dibdib ko. Tapos hanggat hindi ako yung dito, pinapalo ako ng paddle, 87 ata yung natanggap ko eh. Yung upo ko sa upuan, ito yung upuan, nandito lang ako sa dulo nakaupo. Talagang hindi ko inaano yung puwet ko, talagang sakit eh, tapos kulay violet. Ako, masakit talaga yan. There are a bunch of these full-time workers who think that they had devil in them. They were punished by using hot pepper, labuyo. Labuyo, and put that labuyo in their eyes. Oh, eto na. The inner of the inner circle, they are the ones who are called spiritual wives. Oh. And they perform the administrative work for the ministry. So number one is you have to be attractive to be in the pastoral. Okay. Either your inner circle or innermost circle. You have to be attractive, and then you have to be obedient. Like you don't question whether you understand or not. You don't question. It's called for absolute obedience. The youngest spiritual wives at that time, he was the one that would prepare Pastor Kibuloy's clothing, what he is going to wear for what event, and then she was the one that would dry him after taking a shower, and then put his socks on his feet, put the shoes on him, and put everything that his body needs. When I was there, the first duty that I had was to serve this called spiritual wives. I will bring food for them. I will wash all their clothes, including their underwear. I will carry a container of water for them to use for bathing. And then after that, I will clean up their bedrooms. And then at night, I will give them massages to their satisfaction, until they're satisfied, and they'll tell me, okay, now you can sleep. When I was there serving them as their maid, they do a rotation on who will sleep with Kibuloy on certain nights, right? And why I know that, because sometimes I fall asleep on their bed and they weren't there, so therefore they are with Pastor. And then the next morning, they will ask me to clean Pastor's bedroom, and I was young then. I don't know what happened. I didn't think of anything else, and then there were a bunch of tissues on the floor. During that time, while I was massaging them, the strange thing that really struck me is two of them asked me the same question: if I was still a virgin. So I was young. I was like, yes, I don't have any experience with any mentor being made of this spiritual wives. I became maid of Pastor Kibuloy, and then they introduced me to give him massages on the feet. Grabe mga kababayan, no? Talagang matindi itong mga ito. Hindi talaga hindi pangkaraniwan eh. Ngayon lang ako nakarinig ng mga ganito kasi dati may mga kulto-kulto rin akong alam, 'di ba? Pero mas matindi pala ito na nagtatago sa pangalang appointed son of God. Oh. I was there, started from 1986, and then I got out from the year 1998. But I'm not worth it anymore, because at the time I couldn't cope up the goal, the financial goal, and it's getting so heavy to me. On that time, like when I started selling fish and I go to the fish port, it was even harder for me, because from selling photo and I need to go to the fish port in the middle of the night when we go to the fish port and buy fish to distribute it in the morning, early in the morning. So I didn't really have sleep, so just keep on selling just to make money. They would find something that is a flaw of yours, and they would keep on repeating it to you. They would tell you that you are of the devil, that you need to repent because you have been possessed. So, and then they would make you stand up in front of everyone, and ask you why you earned very little. And they still do that to members, not just people who go to Manila in December, but
in church services, when they give a specific amount for you to pay, they would make a member stand up and ask them, what would you do now? Okay. Mga kababayan, may tanong po dito si Macaroons na gusto ko pong itakel. Sabi kasi niya dito, paano yumaman yan si Kibuloy? Actually, nagme-message pa lang sana ako. Ito, nagme-message pa lang ako. Subalit, ayan na nga, natigilan. Ang sagot ko lang dito, first, ang ginagawa ni Kibuloy ay his members, 90% of their income ay kinukuha po ni Kibuloy. Bawal ka magbigay sa pamilya mo, bawal ka magbigay sa kapatid mo, sa anak mo, o kahit kanino. Sabi ng iba, hindi naman siguro sapat, di naman ganun kalaki ang mga binibigay na member. Dati kasi umaabot talaga sila ng 7 million na member all over the world. So sobrang dami nun. Pangalawa, mga kababayan, ako ay naniniwala na itong si Kibuloy, meron pang itong lihim na business. Meron pa itong business na ayaw nilang mahalungkat. Yan yung pinipigilan nila na makita nila General Torre dyan sa ilalim po ng KOJC. Sigurado ako. Baka mamaya nandyan si Bantag. Meron dyan na drug laboratory. Diba? Meron mga nakatagong mga barel. Remember, mahilig ito sa mga barel. Sa Tamayong dati, hindi ko alam kung Tamayong ba yun. Basta may isang video tayo na binanggit ni Kibuloy yung pagawaan ng mga barel. At lagi sila nandoon ni Kibuloy. Lagi po sila nagpapagawa ng barel. And I believe, mga kababayan, sigurado po ako. Diba? Ito ay ko lang naman, opinion. Kahit sigurado ako pero opinion pa rin ito. Okay? Opinion na itong mga ito ay talagang kasangkot o kasali sa mga usapin o business ng droga at ng mga baril. Sigurado po yan kasi hindi naman yayaman ng napakalaki. Baka nga mayroon din, di ba meron siyang kaso pa ng human trafficking and prostitution? Di ba? Pasok yung human trafficking doon tapos yung sex slavery. So kung pinapasa nila yung mga bata doon sa mga pido o doon sa kanilang mga kliyente, therefore may kapalit na pera. So lahat ng gagaling sa illegal, pwedeng barel, shabu, at yung mga ibinibenta nilang mga babae at mga bata. Diba? Ako naniniwala po, kaya lalaki talaga ng husto ang pera at magiging bilyonaryo itong si Kibuloy. Biruin nyo sa laki ng, kung 7 million sila dati, lahat yun magbibigay ng 90%, aba, yayaman ka talaga plus negosyo ng illegal. Diba? Carmelita Gadia, opo, naniniwala ako na talagang kaya sumuko si Kibuloy because there is something behind or there is something under the KOJC that they don't want to reveal. Diba? Kung naalala nyo po, ito bakit ko nasabi na nandun si Bantag. Nakikita nyo po, napapansin ninyo, kung may nanonood dito sa SMNI, ang nagpapa-interview lang po si Bantag doon sa member ng Banateros at sa SMNI. 'Di ba? Sila lang din ang nakakaalam. There was a time na gustong kasuhan ni SOJ Boying Rimulya itong mga Banateros kasi nga nai-interview nila itong fugitive na si Bantag. 'Di ba? At kung titingnan nyo paano nakokontak ng mga ito si Bantag. 'Di ba? Nakakapagtaka, mga kababayan, anong means of ways, 'di ba? Mean of communication nila na ginagamit, messenger ba? Pagtawag ba? Paano? 'Yun kasi ang mahirap ipaliwanag eh. Pero bakit sa SMNI tinatanggap nila, ini-interview pa nila, tinatakpan yung muka, 'di ba? Kung titingnan ninyo, yung disguise nitong si Kibuloy na naglalagay ng takip na yung may checkered na nakalagay sa leeg niya, ganun din yung nakalagay kay Bantag. Noong siya po ay nagpapa-interview dito sa mga to,
nakatakip yung kanyang mukha pero may nakalagay na ganun. Oh. May white slavery pa. Hindi kasi yung ano niya, 'di ba? Coercion, sex trafficking. Yun kasi yung nakalagay doon human trafficking. So, mga kababayan, palagay ko papasok din diyan yung slavery. Kasi kung etong mga bata na to, tinatago nila, tapos ibibenta nila para magkapera, baka pumasok din yung slavery. I don't know, hindi ko sigurado, pero ano ba yung mga kaso ni Kibuloy? Para sigurado tayo. Wait lang, hanapin ko lang. Oh, eto sigurado. Oh, eto, nakalagay dito. Sex trafficking, mga kababayan. Fraud, coercion, and money laundering. Sa sex trafficking kasi, medyo malawak yan. Kasi kung sex trafficking, hindi mo ito basta-basta ma-apply kung walang slavery. 'Di ba? Kung walang slavery. So merong papasok diyan yung sinasabi niyo po, mga kababayan, kung yung tinatanong niya kung may slavery pa. Kasi kung ito ay kinukulong mo sa isang lugar, tapos sinesex trafficking mo din, so slavery pa rin yun. Pero depende yan sa definition. Ako, opinion ko lang naman yon, mga kababayan. Bahala na yung mga attorney dyan o yung mga judge dyan. Kasi hindi naman tayo, wala naman tayo sa line of business na yan. Fraud. Ano yan? Yung pasok dyan yung kanilang ginagawang mga paggamit po ng mga maling information, ng mga misleading na pangalan o something like that. Yung coercion, hindi ko masyadong kabisado kung ano to Define natin. Oh. Sabi dito, yung coercion, the practice of persuading someone to do something by using force. O, ito pala yung coercion. Yung ginagawa nila na pagtrabahuhin po yung mga kababayan natin, pagtindahin 24/7. Yung iba naman ay sa isang araw, kailangan 16 hours silang nagtitinda at kailangan may kota-kota po sila. Ayan the practice of persuading someone to do something by using force or threats, yung pananakot. Dahil 'di ba, pag hindi nila ginawa at hindi nila naganapan yung kanilang tungkulin na makapagbenta ng kota, halimbawa, kasi may narinig ako dito, kailangan yung mga nasa Singapore, nasa Hong Kong, 2 million or 2.5 million sila from October to December. 'Di ba? So yun ay persuading someone to do something. By using force. Tapos pag hindi nila nagawa yun, yung iba, yung mga nandyan sa Kingdom of Jesus Christ, 'di ba ginagawa nila? Inuumpog yung ulo hanggang sa magdugo. Yep, sex trafficking and coercion, fraud, tapos money laundering pa. Pedophile pa kasi po, may mga batang-bata pa siyang biktima lala. Papasok yan, mga kababayan. Depende. Basta depende po kasi yan sa definition ng magkakaso. Diba? Pero as of the moment, sex trafficking, fraud, coercion, and money laundering yung mga nandito. Sabi ni Mirna Librea, GP, naalala ko yung puting ban na nangunguha ng bata na sabi ay sindikato daw. Well, yan ay pwedeng pwedeng maging sila rin yan. Pwede rin, mga kababayan. Kasi yung mga itinatago nila doon sa ilalim, diba? Pwedeng maging sila rin yan. Pero ako naniniwala din na may mga kumukuha rin ng mga bata talaga na ginagamit po dyan sa pagpapatayo ng mga building, mga tulay. Dahil noon pa naman kalakaran yan. Naniniwala ba kayo na ang dugo ng tao ay nakakapagpatibay talaga sa isang poste? 'Di ba? Iyan ang natin, matagal na nating pamahiin o usap-usapan noon, kaya nawawala yung mga bata nung panahon ng 60s, 70s, meron pang 50s. Mga kwento sa akin ng mga chewing ko, tatay ko na meron yan. Kaya si mama, alam niya yan. 'Di ba? Sabi ni Sue, hello GP, bigat ng kaso niya. Totoo po, kaya walang bail. 'Di ba?
Ayan, sabi ni Trigger Woman 888, coercion in a layman's term, forced labor. Tama po, pagtrabahuhin sila ng sapilitan. Tama po yun. Diba? Shoutout Lulu, LU, Mega Love shoutout GPN sa lahat. Iris kasi nyo maaari silang mangid na. Pwede rin yun mga kababayan. Pero malayo pa kasi yun. Yung usapin na yan, mahirap kasing i-connect. Diba? Doon lang tayo sa malapit sa katotohanan. So sabi ni Mirna Librea, yung mga nasa bus na nagbebenta ng produkto at yung mga namimigay ng sobre para daw sa simbahan, sila rin yun. Diba? Oh. Sabi ni Cherry Pie Mamaril, bili na lang sila ng blood bank. Well, isa rin yan eh. Palagay ko kasama din yan. Dati noon, marami rin yung mga... Ewan ko kasi naranasan ko rin yan eh. Naranasan ko din yung kasi ako dati, nung nag-aaral ako, every 6 months talagang nagbibigay ako ng dugo. Nagdo-donate talaga ako ng dugo sa blood bank. Nung una, pupunta lang ako doon sa mga nangangailangan lang talaga. Kasi maganda yan sa katawan eh. Kaya talagang healthy ako. Siguro kaya ako hindi nakuha yung tinatawag na high blood ng mga magulang ko. Kasi lahat sila high blood eh. Ako lang hindi. Tapos nung nagkaroon na ako ng utak, aba, pinakikinabangan nyo na masyado yung dugo ko. Kaya no, nung dumating yung point na nangangailangan ako, aba, binabenta ko na yung dugo ko. Kami ng kuya ko, pag wala kaming pera dati, ginagawa namin yun sa hirap ng buhay. Oh. Sabi ni Joselito Nacionalis, kayo mga DDS vlogger, gamitin nyo ang lahat ng mga pinag-aralan nyo ng tama. Ay pinag-aralan tayo ng college. At Edna Bunao, Agsibrong GP. Nya, J. Agsibrong. Ano yung Agsibrong, Nay? Oray ni nanay ko, handa mo J. Agsibrong. Rogelio Salvador, musta po? At gandang gabi sa ating lahat. At Delna Ormatam Bilyar, knowing Kibuloy, parang napapaisip ka nga at magkukwento ka sa dami ng yaman ni Kibuloy. Kaya nga po eh. Kaya pinutol ko na yung ano kanina eh, sa dami ng kwento eh. 'Di ba? Talagang isipin mo, saan kaya talaga nang galing yon? Hindi pwedeng yumaman ng isang tao ng basta-basta ng ganon. Pero inyo nakita nyo yung 30 hectares. Mga kababayan, yung kanyang lupa, for sure, hindi lang yun. Nakita nyo pa yung kanyang luxury car. Nakita nyo yung hangar. Nakita nyo yung chopper. Nakita nyo yung airplane. Naka ng tinapa. Diba? Saan ka pa? Oh. Sabi ni Valkyrian Marcos, hindi totoo yun. Eto sa mga hindi naniniwala at pananakot lang sa mga bata, syempre hindi nyo naranasan. Paano yung naranasan ng tiyuhin ko? Paano yung naranasan ng tatay ko? Paano yung naranasan ng mga iba pa ko pang tiyuhin at iba ko pang mga pininsan noon? Sige nga. O para sabihin natin hindi totoo. Kasi tayong mga Pilipino, pag hindi nyo nararanasan, to see is to believe. Ako mga kababayan, nasa mundo ako ng espiritual. Kaya alam ko, ang dugo ng isang tao, nagpapatibay yan sa mga poste. Kaya nga po, kapag kami ay naghahanap kami ng mga hindi masagot na problema, o yung talagang kailangan mo kumausap ng mga entity, di ba yung mga ganyan, mga nawawala, makikita mo sila, lalo na bukas ang third eye, makikita mo sila nandyan sa mga poste. Hindi makaalis ang kanilang mga kaluluwa. O, sabihin nyo ng buang ako, sabihin nyo ng baliw ako, okay lang yun, walang problema. Kasi yung iba dyan, hindi naman nakaka-relate. Diba? Tandaan nyo po, dati, ang content ko, karunungan at kaalaman. Lahat po yan nanggagaling sa yung mga manggagamot, manggagaway, mangkukulam, mambabarang, duwende, lahat-lahat na po. Diba? Tapos lahat ng tinuturo ko doon na Latin, nanggagaling yan sa panaginip ko. Isinusulat ko yon sa ako binabasa. At tinatandaan, pumapasok yan sa isip ko, sa katawan ko hanggang sa ito ay matatandaan ko na. Oh. Oh, sabi ni Evelyn de la Peña, dagijay agal ala, tiubing lakay, pagpadarada rangtay jay kasinsin ko. Insako da nga nakatao. Kita nyo mga kababayan, same thing din po na nangyari dyan sa tiyuhin ko.
nakatakas lang din, sinako na nila. Pupukpukin na nga lang po, papatayin na. Oh, si Uncle Boy Nay, kinuwento sa akin ni Uncle Boy yan. Oh, si Uncle Judy din. Oh. Marami. Oh, yung kuya ko pa na namatay. Paanong sasabihin yung hindi totoo? Mga kababayan, okay lang. Iintindihin ko po kayo na hindi kayo naniniwala kasi you don't have those experience. Kasi ako, alangan naman hindi ko paniwalaan yung tsuhing ko. Nagko-corroborate yung kanilang yung kanilang kwento. Na nagtatakbuhan daw sila noon, nakawala, sinako. Totoo yun, pinapadugo. Yung iba nga hindi lang basta padugo sinasama na yung buong katawan. Ihahalo na dun sa halo. 'Di ba? O hindi na makikita 'yon. Hindi na rin mahanap ng pamilya. Oh. O agsibrong ti agway ti awag ijay idi. Sibrong agkidnap ti ubing. Tama po, 'di ba? Ngayon naintindihan ko na yung agsibrong. Ang alam ko lang kasi kumidnap Pag open ng third eye, nakakakita ng ligaw na kaluluwa. Marami, hindi lang ligaw na kaluluwa. Oh. Madami yan, mga kababayan. Kaya nga ngayon, meron na, ewan ko lang ngayon kung nangyayari pa rin ito ngayon. Pero, kasi meron na naman mga nawawalang mga bata, pero palagay ko hindi naman tungkol doon. Palagay ko, yung mga nawawalang bata is yung internal organs naman ang kanilang target. Mahal kasi. Ang alin, mga karuns, yung gumawa, hindi nila nakita hindi nila alam. Basta isinako na, yung tsuhin ko nakatakas lang. Oh. Sabi ni She Cooks Vlogs, baka nandun yung mga bata na minor de edad at sana soonest lang i-search. Sabi ni General Torre kanina, mga kababayan, darating din tayo sa point na yan. Kasi so far wala pa Hindi pa sila kumbaga, mga kababayan, masyado pang mainit, 'di ba? At saka palagay nyo bibigyan sila ng search warrant ng RTC ng Davao, hindi? Bago magbigay ng search warrant ang RTC ng Davao, maniwala kayo sa akin, pag malinis na yung loob o yung ilalim ng KOJC. Pero habang wala pa yan, hindi yan sila bibigyan ng search warrant. Oh. Kumaw nangunguha ng bata. Iba naman yung iba naman yung kwento dun sa puno ng mangga na nangunguha ng bata. Iba yun. Sabi ni Just One Mimiano, good evening Boss GP, shoutout watching from Kuwait. Leonardo Paragas, GP yung kumaw o nangunguha ng bata o tao na paduduguin at iuhulog sa okay. Kumaw din kasi ang tawag doon sa yung nasa puno ng mangga, tawag din namin doon kumaw. Kaya pala medyo nalito ako. Thank you Sir Leonardo Paragas. Tsuhin ko to. Tsuhin ko to mga kababayan. Si Leonardo Paragas. Hindi yung asawa niya po, kapilyedo ko. Sabi niya, call him Tito na lang. Okay? Oh, ayan kita nyo, alam nila yung kwento. Kasi yung iba dito, hindi ko kayo sa kumbaga nilalait. Sadyang hindi nyo lang talaga alam at hindi nyo na-experience. Kaya ganyan po yung mga sinasabi ng iba. Pero totoo po yan na pampatibay po yung dugo ng tao. Diba? Hindi dugo ng hayop dati. Oo, pero mas matindi daw ang dugo ng ng tao. Yan, tama. Osilita Nacionales na punto mo. Yang ginagawa yung San Juanico Bridge. Yan talaga yon, yung panahon na nawawala ang mga kabataan. Maraming kabataan, tao, pero mas prepare nila ang kabataan kasi sabi nila, yung blood daw ng tao lalong-lalo na yung mga virgin pa. O di ba? Si Kibuloy nga mga kababayan, Si Kibuloy nga ganun yung aral niya tapos yung mga tao din noon, pagbata daw dahil virgin pa, yung kanilang mga dugo ay parang ganun din. 'Di ba? Lagi daw matibay, laging bata, hindi daw ito basta-basta na pag inanuhan ng bagyo basta-basta na lang matitibag. 'Di ba?
Hoy, si Carl Alejo, Kumaw at Agsibrong, same. Ang lalalim ng ang lalalim ng mga Ilocano nyo, no? Si nanay ko, hindi rin niya naintindihan yung Agsibrong eh. Oh. Sorry, Cristobal, boss, siguro ang pinakamaraming patay o pinatay hindi sa sementeryo kundi sa Davao. Mhm. Pero kung ako, mga kababayan, usapin ng mga nakakatakot, ang pinaka nakakatakot sa simbahan, hindi sa sementeryo. Na lahat nandyan sa paligid ng simbahan. Kaya kung ako patutulugin, dati, ang pinipili ko, doon ako sa sementeryo. O kaya ako sa sementeryo, wag lang sa, sa simbahan. Oh, totoo yan kahit sa Pasig Tulay Rotonda. Oh. Sabi ni Alice Herona, totoo yan, padalogo sa amin sa Masbate. Sabi ni Pakundo, No Tooth Junior, si Kibuloy dalubhasa mag first blood. Makaroon sa lolo ko Ilocano pero di ako natuto mag Ilocano. Kasi pag kayo po ay hindi nagsasalita, hindi naman kayo matututo talaga. Diba? Kailangan kasi kayo ay magsalita din para matuto kayo. Kasi kami naman noon, nung nasa probinsya ako, talagang Ilocano yung salita namin. Lumaki ako ng Aurora, Quezon. Doon talaga ako lumaki. Pero pinanganak ako sa Batangas. Gala kasi ang tatay ko eh. Art Albiara, idol shoutout from Germany. Carl Alejo, Magapit Bridge ng Cagayan Valley. Buntis ang nailagay doon, sabi nila. Ayan, para daw sa bantay ng tulay, di ba? Kaya bumubusina ang tatay ko pagdaan sa tulay, parang nagpapaalam na dadaan kami. Exactly. Merong mga ganyan, di ba? At saka sa mga tulay, napapansin ninyo, lahat ng mga kwentong nakababalaghan, nandyan po lahat. Kasi mas marami talaga nagpapakita dyan. Diba? Alright. So anyway mga kababayan, magandang gabi po muli sa ating lahat at hanggang dito na lamang. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa Sabadong gabi-gabing talakayan. Sabi ni Jose Antonio, ano po ang meron sa simbahan? Kaluluwa po. Kaluluwa. Okay? Sabi ni Mami sa Ems Vlog, Uray Jay Bunton Bridge, idi ka GP nagado, napukaw nga ubing idi. Marami, halos naman lahat. Halos lahat naman. Pero ang pinakasikat dati, yung San Juanico Bridge, yan yung natatandaan ko nun. Okay. Sabi ni Leonardo Paragas, tama ka GP, mas madaming ligaw na spirit sa simbahan kasi doon naiiwan ang kaluluwa ng mga namatay bago mapunta sa heaven or hell or habang nasa purgatorio, yan ang alam ko. Tama naman po. Kaya lang mas malawak pa yung alam kong paliwanag dyan kung bakit, mga kababayan. Cherry Pie Mamaril, Sir Edward Porlahe, Lanlan, Leonardo Paragas, Michelle Merza, at Macaroons. Shoutout Iris Casino at Just One Me. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga hindi ko nabate, Doc Peli Perez, shoutout po, Doc Ami Balmeo, Josephine Estrella, Sibelia Agapito, Yolanda Yamada, Charm Saure, kay sino pa ba mga hindi? Emerita Nogueras, shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Sabi ni Lulu, kakapasok ko pa lang GP tapos ka na pala. Kanina pa ako mga kababayan, 2 hours na oh. Ganyan matatandang Chinese mga bata gusto at virgin para manatili yung kabataan nila. Kaya si Pacquiao baby face 75 na grabe. Ayon mga kababayan. Alam nyo, sa aming mga may hawak na na ganyan. Ewan ko kung maniniwala kayo, no? Pero saka na lang, bitinin ko muna kayo. Baka mamaya sabihin nyo, baliw ako eh. Di ba? Sabi ni Sir Leonardo Paragas, babati daw ng pamilya ko dyan sa Pinas from London, UK, Kanakan GP. Shoutout daw po sa lahat ng Paragas family dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Lexus, David Jr.